Eto na, Senador, pumalag, nagmatigas. Siya daw dapat ang mag-imbestiga sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Walang makakapigil sa kanya. Yan ho ang matinding desisyon ni Senador Bato. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Walang makakapigil kay Senador Bato para agawin ang investigasyon ng mga nawawalang sabongero. Nako ho, matindi ho itong mga galawan ni Bato ngayon. Nagpapabida-bida ho, mga mahal kong taga-subaybay, dahil ayon sa kanya ay desidido siya para gampanan ang trabaho sa Senado na agawin ang investigasyon dito ho sa mga nawawalang sabongero, dahil duty daw po niya at obligasyon bilang senador. Nako, ay ngayon ho ang umahawak ng investigasyon ay sa pamumuno ho ni General Torre at ang hanay ng kapulisan. Nandyan po ang CIDG, nandyan po ang DOJ at iba pang mga ahensya. But datapwat sa puntong iyon ay gustong agawin ho ni Bato sa kanila ang investigasyon. Wala daw makakaharang sa kanya, mga mahal kong taga-subaybay. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Eto mga kaibigan, nako, magugulat kayo dito kay Bato. Nagwawala ho. Talagang desidido siya na imbestigahan ang mga nawawalang sabongero. Mga kaibigan, ito muna ang ibabahagi ko po sa inyo. Kung ilang sako na ho na buto ang nakuha, nasa 3 sako na ho, mga kaibigan, nitong mga buto na nakuha diyan ho sa talik bilang gagamitin ng ebidensya laban ho dito sa mga tinutukoy na mastermind sa mga nawawalang sabongero. Sa bandang gitna po nito ay itong pahayag ni Bato, galawan ni Bato na pag-agaw sa investigasyon ng mga nawawalang sabongero. Ito po mga kaibigan. Gaano karami na po ba yung sako na nakita natin dyan po sa palaisdaan sa Taal Lake? Ano po yung mga kondisyon nung na-recover po ng Coast Guard? Well, sa buong araw po na ating diving operation na ginawa po ngayon, ay naka-recover po tayo ng 2 sako po. So ito po ay na-turn over na rin po natin sa SOCO to further verify po ang laman ng mga ito. Pero Maliwanag po mga kaibigan, kahapon ay 2 sako. Tapos nung bago magsimula ang pagsisid ay may na-recover din pong 1 sako ng mga buto ho. Ngayon no, lahat-lahat ay 3 sako. Marami yung ebidensya yan. Kaya pala naman gustong agawin ni Bato ang investigasyon dahil marami ng ebidensya. Paktay na. According nga kay DOJ Secretary Remulla. Hindi lang pala ito. Ang issue ay mayroon din pong kinasasangkutan dito ho sa mga nawawalang sabongero. Ang dating tukhang itong war on drugs, mga kaibigan, sa pamumuno ni Digong Duterte at ni Bato de la Rosa. Iyan ho ang tinutumbok at lumalabas din ho sa investigasyon. Abangan po natin yan. But ngayon ho, bakit naagawin ni Bato ang investigasyon? Sila daw ang mag-iimbestiga para guluhin ba? No, ay tayo po ang magbigay ng anumang public opinion. Ano ang dahilan ni Bato? Bakit gusto niyang agawin ang investigasyon? Siya daw ang mag-iimbestiga diyan sa Senado. Diyan po sa comment section, karapatan niyo magbigay ng anumang public opinion. Ito pa ho. Pagkatapos ho nitong video na ito, ang kasunod naman na itong si Bato, itong kanyang halos magwala at talagang ayaw magpapigil. Desidido siya. Walang makakahadlang kay Bato para mag-imbestiga. Ito ho, mga kaibigan. I wonder kung paano po siya naiangat from dun sa ilalim kasi 4 years. So parang nai-imagine ko baka
Ano yun, durog na ba yun? Paano po? Well, base po sa natanggap nating report noon, nung nakapa po actually ng ating mga divers eto mga sako na to kasi during po sa mga operations natin, napapansin po na medyo hindi po clear yung visibility ng tubig sa ilalim. So, kapag dive po, nakapa na medyo may mga subjects po na potential na maging ebidensya po natin. So, they handle it, Pakinggan nyo ito mga didilis ang utak. Kung paano inangat. Hindi yung puro fake news. Nasasabihin yung tanim mabuto. Anak na katakot-takot, tsaka po natin talakayin ang complete details nun dito sa pinapakalat ng mga didilis ang utak na to. Ang pahayag ni Bato walang makakapigil sa kanyang pag-agaw ng pag-iimbestiga dito sa mga nawawalang sabongero. Ito po, mga mahal kong taga-subaybay at buhat sa page ni Bato. Iyan ho. At ipa-flash ko din ho sa screen. Bibilisan ko na ho. I go my recommendation in our committee report which adopted by the Senate na pagpatuloy ng PNP yung kanilang investigation. They are to the right track naman kung totoong hawak nila si Dondon Patidungan. Well and go kung hawak nila para tuloy yung investigasyon nila. Kasi mamaya na naman magpatawag tayo ng hearing. Sabihin naman ng PNP, makiusap na naman ang PNP, sir, pwedeng wag muna sir, dahil may ongoing pa kaming follow-up sir, baka masunog yung operasyon namin. Sir, mayroon kaming mga taong tinatarget na mga persons of interest, sir, na gusto naming imbestigahan. Baka masunog yung aming efforts. Ayan. Yung mga nabanggit ko yan, mga mahal kong taga-subaybay, ay baka daw ikatuwiran ng PNP yung mga nag-iimbestiga ngayon sa pamumuno din ni General Torre at ng iba pang ahensya, nandyan ang DOJ, nandyan ang CIDG. Yung iba hindi ko pa nabanggit. Tulong-tulong ko silang nag-iimbestiga. Baka daw itong sinasabi ni Bato dito sa kanyang sinulat sa kanyang page ay baka ikatuwiran daw. At kahit ikatuwiran pa yan, ay wala daw makakahadlang para agawin ang investigasyon sa kanila. Nandito, maliwanag, ibabagi ko po sa inyo. Ito. Nasa na? Baka masunog kami. Pero kung mayroong mag-file ng resolution na senador, then it's my duty to conduct the investigation to reopen the case. Nandiyan ho maliwanag mga kaibigan. Ang sabi ni Bato. Pero kung mayroong mag-file ng resolution na senador, then it is my duty to conduct the investigation to reopen the case. Inulit ko po, mga mahal kong taga-subaybay. Nako! Ay alam na, halatang-halata na ang galawan nito nga si Bato. Mga mahal kong taga-subaybay, yan o maliwanag ko na walang makakahadlang dito kay Senador Bato. Kahit sabihin pa ng PNP na mayroon silang sinasalang-alang, kahit sabihin pa ng PNP na sila nag-iimbestiga, ang katuwiran ni Bato, hindi pwedeng katuwiran yon dahil duty niya at obligasyon niya bilang senador na mag-conduct ng investigasyon dahil duty daw niya po yun, mga kaibigan. Nako, yan ang sarap pa sana magbigay ng anumang public opinion. Problema, kinulang tayo sa oras. Isang like ko sa video na ito. Kung nagustuhan niyo po, pwede niyo po mag-share. Bye-bye, palapakan.